Hi guys! Bago tayo magsimula, ipapaliwanag ko ang isang 2017 science fiction na live-action at fantasy na pelikula na tinatawag na Aeon, o Demi-Human. Nagsisimula ang pelikula sa isang pagpapakilala kay Aeon. Ang Aeon ay isang bagong lahi ng mga tao na hindi maaaring mamatay. Gaano man kalubha ang kanilang pinsala, pansamantala lamang silang namamatay at nabubuhay. 26 na taon na ang nakalilipas, ang unang Aeon ay natuklasan sa South Africa. Sa ngayon, 46 na Aeon ang nakilala sa mundo. Ilang araw na ang nakalipas, isang lalaking nagngangalang Kay Nagay, ang aksidenteng nabangga ng isang truck at namatay. Nakapagtataka, nabuhay siyang muli nang wala na ang kanyang pinsala, kaya pinangalanan siya ng gobyerno bilang ikatlong Aeon. Agad na kinuha ng gobyerno si Nagay sa ilalim ng kanilang proteksyon, ngunit lumalabas na ang gobyerno ay nagpapatakbo ng isang eksperimento sa nahuli na Aeon. Ang pinuno ng research lab, si Yuto Saki, ay nagpapakita ng patuloy na pananaliksik sa gobyerno. Hindi pala alam ni Nagay na isa siyang Aeon. Bago nangyari ang aksidente, siya ay namumuhay ng normal bilang isang university hospital intern sa Tokyo. Biglang, ang lab ay pinasok ng mga terorista, sina Sato at Tanaka. Nakilala si Tosaki at nagsabing siya ay dumating upang kunin si Nagay. Agad namang dumating ang mga guard para pigilan sila. Inatake ng mga gwardya si Sato gamit ang tranquilizer at nagawang tamaan ito sa kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinutol niya ang kamay niya at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal tinamaan muli siya sa kanyang braso, ngunit sa pagkakataong ito, binaril niya ang kanyang sarili upang mamatay. Si Sato pala ay isang Aeon, at siya ay muling nabuhay, na may bagong kamay. Pagkalipas ng ilang sandali, pinalaya ni Sato si Nagay at patuloy na pinagpapatay ang mananaliksik. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang kanyang baril kay Nagay at sinabihan siyang patayin ang natitirang mananaliksik. Nakapagtataka, tinanggihan siya ni Nagay, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Sato ang isang halimbawa. Dahil dito, binaril siya ni Nagay at tumakas kasama ang iba pang nakaligtas, habang muling nabuhay si Sato. Sa huli ay naabutan sila ni Sato at ngayon ay tinawag niya ang isang nilalang na tinatawag na Black Ghost. Inatake sila ni Sato kasama ang nilalang, ngunit biglang, hindi sinasadyang natawag ni Nagay ang kanyang nilalang upang ipagtanggol sila mula sa mga pag-atake. Parehong nag-aaway ang mga nilalang, at ginamit ni Nagay ang pagkakataon na tumakas. Sa kalaunan ay napigilan siya ni Sato, ngunit sa pagkakataong ito ay ginagamit ni Nagay ang kanyang nilalang para patayin si Sato at nagawang tumakas. Malapit na ang takip silim at dumating ang mga reporter sa lokasyon. Si Sato pala ang nagplano nito. Siya at si Tanaka ay tumungo sa lokasyon ng reporter at inilabas nila ang impormasyon tungkol sa eksperimento na ginawa sa Aeon. Inihayag ni Sato ang kanyang sarili sa publiko na siya ay isang Aeon, at sinasabing iniligtas niya ang pangalawang Aeon, si Tanaka, mula sa gobyerno. Nag-upload pa sila ng recording ni Tanaka na ini-eksperimento sa internet. Pagkatapos nito, humingi si Sato ng mga karapatan para sa Aeon at isang espesyal na lugar na tirahan ng Aeon. Kinabukasan, nakilala ni Nagay ang isang matandang babae na inimbita siya sa kanyang bahay. Pagkatapos ay tinanggap niya ang alok at nagpahinga doon. Sa ospital, tinanong ng isang gwardya na nagngangalang Izumi ang kapatid ni Nagay, si Eriko, para sa kanyang kinaroroonan. Biglang inatake si Izumi ng nilalang ni Tanaka na may invisibility power. Si Tanaka pala ay nasa labas ng ospital, at pagkatapos ay ginamit niya ang nilalang para hulihin si Eriko para maakit nila si Nagay. Nakapagtataka, si Izumi ay isang Aeon, at agad na inaatake ang nilalang ni Tanaka. Dahil ang kanyang nilalang ay mas mahina kapag siya ay malayo, siya ay pumasok sa ospital. Hindi nagtagal, dumating si Tanaka, ngunit napapalibutan na si Eriko ng maraming tao, kaya nagpasya siyang bumalik kay Sato. Sa isang kumperensya, tumugon si Tosaki kay Sato, tinanggihan niya ang kanilang pahayag at sinasabing gawa-gawa lamang ang recording. Samantala, tinutulungan ni Nagay ang matandang babae. Hindi nagtagal, narinig niya ang balita tungkol sa pag-atake sa kanyang kapatid. Dahil dito, agad siyang pumunta sa ospital. Doon, nakasalubong niya si Eriko sa rooftop. Sinabi niya kay Eriko na hindi siya ligtas doon, kaya nagpasya siyang dalhin siya sa lugar ng matandang babae.
Kinabukasan, sinasanay niya ang sarili at sinubukang kontrolin ang nilalang na mayroon siya. Samantala, tumugon si Sato sa gobyerno at sa publiko. Sinabi niya na nagpasya silang gumamit ng puwersa, at sisirain ang Ministry of Health na nagpapatakbo ng research lab. Sinabi niya ang paparating na petsa at inanyayahan din ng ibang agent na nagtatago pa rin na makipagsanib puwersa sa kanila. Sa araw na inihayag, nakita ang mga pulis na nagbabantay sa lugar. Nasa loob ng gusali ang ministro at sinabing walang mangyayari. Biglang may nahulog na eroplano at bumagsak sa gusali. Nasa loob pala ng eroplano si Sato habang dinadala ni Tanaka ang kanyang kagamitan gamit ang drone. Dumating din ang ilang tao upang suportahan si Sato mula sa anunsyo. Hindi nagtagal, napalibutan si Sato ng puwersa ng pulisya. Nabaril siya at namatay, ngunit binaril siya ng mga pulis bago pa man siya bumalik para hindi na mabuhay muli si Sato. Pagkatapos ay binaril sila ni Tanaka gamit ang isang sniper rifle, na nagbigay oras kay Sato na makapag-regen at mabuhay muli. Sa kalaunan ay nagtagumpay si Sato laban sa lahat ng pulis sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihang agent. Pagkatapos nito, hiniling niya sa gobyerno na isuko ang Tokyo sa loob ng 20 araw, o kung hindi ay wiwisikan nila ang buong Tokyo ng AJVX gas, ang pinakamabisang paraan para pumatay ng malaking bilang ng mga tao. Samantala, umalis si Nagay at ang kanyang kapatid na babae mula sa bahay ng matandang babae dahil nalaman ng mga taga-nayon na si Nagay ay isang agent. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Tosaki kay Sato at inalok siya sa North Hokkaido. Ngunit dahil hinihingi niya ang Tokyo, tinanggihan niya ang alok. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Tosaki na naghihintay sa kanya si Nagay. Nag-aalok si Nagay kay Tosaki ng kanyang tulong upang pigilan ang pag-atake ni Sato. Ngunit bilang kapalit, dapat kunin ng gobyerno ang kanyang kapatid na babae sa ilalim ng proteksyon ng gobyerno, at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Tosaki ang alok, at pagkatapos ay nagsimula silang magplano ng kanilang diskarte. Sa kabilang panig, si Sato at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda para sa mga pag-atake. Lumalabas na si Tanaka ay gumugol ng 2 taon bilang isang guinea pig at si Sato ay gumugol ng 20 taon bilang isang guinea pig. Iyon ang dahilan kung bakit labis nilang kinasusuklaman ang mga tao. Sa araw ng mga pag-atake, sinimulan ni Tanaka ang pag-atake kasama ang isa sa mga tauhan ni Sato na pumasok sa gusali kung nasaan ang AJCV. Nagawa niyang ihak ang sistema ng gobyerno. Si Tanaka at ang iba pa ay buong tapang na pumasok at pinamamahala ang tumakbo sa emergency exit upang umakyat kung saan matatagpuan ang gas. Hindi nagtagal, nahuli ni Tosaki ang hacker. Narating ni Tanaka ang silid kung saan matatagpuan ang gas. Biglang pinalibutan sila ng itim na usok mula sa vent. Ang itim na usok pala ay gawa ni Nagay. Dahil sa itim na usok na ito, hindi sila masyadong makakita, dahil nakikita lang ito ng ibang agent. Sa pagkakataong ito, nagawa ng mga pulis na mabaril ng tranquilizer si Tanaka at ang iba pa. Samantala, dumating si Sato sa isang lugar ng tapunan ng kahoy. Doon, sumakay siya sa isang wood chipper, at sa hindi inaasahan, nabuhay siyang muli sa gusali. Lumalabas na pinutol niya ang kanyang kamay bago magtungo sa tapunan ng kahoy, at dinala ni Tanaka ang kanyang kamay. Ginamit muli ni Nagay at ng pulisya ang parehong taktika, at siya ay binaril ng tranquilizer. Nang may lumapit sa kanya, nagising siya at ginagamit pala niya ang kanyang nilalang para protektahan siya. Pagkatapos ay pinatay niya ang natitirang bantay. Pagkatapos nito, pinalaya niya si Tanaka. Pagkatapos ay kinuha nila ang AJVX gas. Pagkatapos ay pumunta si Sato sa tuktok ng gusali, at sinabihan niya si Nagay na pumunta rin doon. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Nagay sa tuktok at nagawa niyang kunin ang gas. Pagkatapos, silang dalawa at ang kanilang mga nilalang ay naglaban. Sa kabilang panig, nakilala ni Tosaki si Tanaka, at agad niyang inatake si Tosaki kasama ang kanyang nilalang. Biglang dumating si Izumi at tinulungan si Tosaki na makaligtas. Ang kanilang nilalang ay nakikipaglaban sa isa't isa, at ang parehong mga may-ari ay nagsuntukan din. Nagawa ni Tanaka na ma-corner si Izumi, habang biglang dumating si Tosaki at sinaksak siya ng tranquilizer. Dahil dito, nagawa nilang manalo laban kay Tanaka, habang siya ay nahimatay mula sa tranquilizer. Pagbabalik kay Nagay at Sato, nagpapatuloy ang mainit na labanan. Hanga rin si Sato sa kanya dahil napakabilis ng kanyang pag-unlad sa loob lamang ng ilang linggo.
Nagawa siyang barilin ni Nagay gamit ang tranquilizer ngunit kapalit nito ang isa niyang kamay. Nawalan ng malay si Sato, ngunit sa kasamaang palad ay wala ang kanyang nilalang at ang nilalang ni Sato ay agad na pinatay si Sato, at pagkatapos ay nabuhay muli. Nang papatayin na ni Sato si Nagay, biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis mula sa rooftop at inatake si Sato gamit ang taser gun. Pagkatapos ay hinawakan ni Nagay si Sato at pareho silang na-freeze ng pulisya. Ang pulisya ay parehong dinurog ang kanilang katawan at kinukolekta ang mga bahagi ng katwan nila, at upang sila ay hindi na muling mabuhay. Sa pagtatapos ng pelikula, sinira ni Tosaki ang kanyang pangako kay Nagay, dahil din sa kanyang mga hinihingi na mas mataas na posisyon. Biglang, ang kamay ni Nagay na naputol noon ay nagsimulang muling mabuo at binuhay muli si Nagay. Pagkatapos nito, lumabas siya sa tuktok ng gusali at tumakbo palayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na tulad nito, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like, comment, at huwag kalimutan i-share ang video, para matulungan mo ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.